Grabe, sobra ka bad news talaga to. Kung Directioner fan ka, o isa ka sa mga die-hard fan ng One Direction, masasaktan ka talaga. Yung puso mo talaga is magiging broken hearted dahil sa nangyari sa isa nilang member. Dahil yung inaasahan natin na reunion ay mangyayari pala sa funeral mismo niya. So ito na nga, alam ko, kilalang kilala siya ng buong mundo at ng buong music industry. Liam Payne, si Daddy Direction ng One Direction, ay pumanaw sa edad na 31 sa Argentina. Liam Payne, former member of the boy band One Direction, died at the age of 31 at the Argentina Hotel, fell at third floor. So si Liam Payne daw ay namatay sa edad na 31, dating membro ng One Direction, at nahulog siya mula sa third floor ng kanyang inuokupahang hotel sa Argentina. Ayon sa balita at investigasyon ay si Liam Payne ay nagkakaroon ng panic attack o yung parang high siya. So parang nagkaroon siya ng struggling at nagwawala daw hanggang sa mabalitaan na lang nila na may isang lalaki na nahulog mula third floor ng kanyang balcony, at ito nga ay si Liam Payne. So nagluluksa ngayon ang mundo ng music industry, hindi lang sa UK kundi pati sa buong mundo, dahil ang former One Direction band ay isa sa pinakasikat na boy band noong year 2010 hanggang 2015. Until now, sikat pa rin naman sila at naririnig ko pa rin ang mga kanta nila. At umaasa nga ang mga Directioner na one day is magkakaroon ng reunion. Na-disband ang One Direction noong year 2015 sa pag-alis ni Zayn Malik sa pamamagitan ng mga personal issues at mga bali-balita nga about kay Zayn at sa grupo ng One Direction at sa management nito. Kaya umalis si Zayn Malik habang nasa tour sila. So, after 1 year, hindi nagkaroon ng strengthen is nag-failed ang One Direction at nagdesisyon na lamang sila after isang taon na magkanya-kana na lang muna o disband ang grupo. Ang One Direction ay na-discover ni Simon Cowell. Si Liam Payne noon ay nag-audition sa X Factor year 2009 nung una niyang sabak. Pero nakapasok siya, pero sa pagpili na ng mga magiging contestant is nalaglag si Liam Payne o natanggal siya, hindi siya nakapasok. Hanggang noong year 2010, bumalik si Liam Payne ulit para mag-audition. And ulit, hindi siya natanggap na naman. Kaya lang, sa may magandang balita, itong si Simon Cowell, noong year 2010 is nag-audition din noon ng ibang One Direction member na sina Zayn Malik, si Harry Styles, Niall Horan at si Louis Tomlinson. So, nag-decision Simon Cowell na gawin na lang silang boy band. So, bago sila umalis is nagkaroon ng announcement nga si Simon na may makakapasok, ngunit mananatili ito sa isang grupo. Ito nga ay silang 5. So, sobrang tuwa noon ni Liam Payne at tinagurian siya ang Daddy Direction dahil nga sa bukod sa mature siya is siya ang main singer at main lead ng One Direction. Siya ang taga-umpisa. Kung naririnig niyo mga kanta niya, siya yung unang bumubuelo talaga pag nag-uumpisa na yung kanta. And of course, isa din siya sa mga songwriter ng One Direction hit songs. So, nagluluksa nga ngayon ang buong UK at hindi lang sa buong UK, kundi buong music industry sa buong mundo sa pagpanaw ni Liam Payne. Recently nga lang ito si Liam Payne nakakaranas ng bullying through online. At sabi niya, according to his interview is, lagi daw siyang mini-message ng ibang One Direction member para pampalakas loob. So maraming spekulasyon na pagkamatay ni Liam Payne ay isang fortune of price or price of fortune ba yun? Kung familiar kayo sa tinatawag na Illuminati, na sikat na sikat ito sa Hollywood, papasikatin ka, din kukunin ka agad. Ito kapalit ng buhay mo. So mayroong mga balibalita na ganun. Pero hindi ba balibalita na baka nagpakamatay nga si Liam at tumalon siya bigla dahil nag-hysterical na siya. At dahil na rin sa high nga siya sa drug, kasi daw may mga issue na gumagamit siya ng droga or nagkakaroon siya ng addiction. So isa itong malaking malungkot na balita sa ating mga One Direction diehard fan. And of course, kasali na ako kasi isa ako sa Directioner. Year 2010 hanggang 2015 talagang diehard fan ako, patay na patay talaga ako sa One Direction. Yung mga picture nga nila, mga poster nila is
sinisave ko talaga sa phone ko. Lahat sila sinisave ko. Hanggang sa 2015, nag-disband sila. Dapat pupunta sila ng Pilipinas para magkaroon ng concert. Hanggang umalis nga si nang biglaan. So, yung mga One Direction fan, heart namin is masyadong nasaktan ng mga panahon na yon. Hanggang sa nagkaroon na ng hope yung mga Directioner na sana magkaroon ng reunion. O kahit mini reunion lang ang One Direction. Subalit nga itong bad news, nakaka-bad news naman talaga, nakakasad na ang mangyayaring in-expect ng lahat ng Directioner ng buong mundo na reunion ay mangyayari pala sa funeral ni Liam. Si Liam Payne ay merong naulilan anak ng 7-year-old son kay Cheryl Cole. So nakakasad lang yung ganito no, ang bata pa ng anak niya, 7-year-old, din mawawala na ng tatay. And of course, bias ko talaga si Liam Payne talaga kasi dati ako kulit kasi nila yung mga boys ako, lalo na si Harry. Pero si Liam, parang siya talaga yung nagdadala ng kanilang bandi. Siya talaga yung tumayo na tinatawag na siyang Daddy Direction. So, grabe yung bungad sa akin no, pagtingin ko pa lang sa Facebook. Tapos may mga confirmation natin. Pumunta ako sa TikTok, ganun pa rin. Ay, yung One Direction heart ko talaga kasi sobrang fangirl talaga ako sa kanila. Sobra. Yung mga poster nila, mga picture nila, talagang sinisave ko lahat yon sa cellphone ko. Hanggang nga sa nag-disband sila is na broken hearted ang lahat. Umaasa ang lahat na magkakaroon ng reunion, pero ang na-expect na reunion ay mangyayari pala sa funeral ni Liam Payne. So condolence sa pamilya ni Liam Payne and of course rest in peace. So you are now home in the arms of God.